Hey Mami Maho, so ayan, let's cooking again a pork steak. So ayan ang naman yung mga recipes na ihalo natin sa pork steak. So ayan, simpleng recipes lang yan kasi imemekos-mekos lang naman natin yan sa pork steak natin. So ayan pala yung kalamansi natin, mga 5 piraso yan, piniga ko na siya sa tasa. So ayan yung pork natin, hindi siya pork chop yung stays niya pero okay na rin yan. Let's start na tayo mga mariko. So ayan, ang una kong ilalagay ay yung marijuana natin. Needs yan para mas mabango yung ating pork chop. Si Aling Bebang, para pampatanggal ng ating lansa. Lalo na yung sili. Gusto ko talaga pag may sili yung ulam, lalo na pag adobo, nakakagana kumain. Ayan, lagyan na natin yung ating kalamansi. Yan, ang importante natin yung kalamansi. Ayan, syempre yung pinong-pinong paminta, damihan natin para mas masarap. Samahan na natin yan na madisarap para mas lanos tumara pa yan. Kwanti na yung nilagay ko dyan, tsaka syempre isang tasang toyo. Ayan ang pinaka-need sa pork steaks natin. Dahil hindi natin ang sugar, mga isang kutsarang sugar yung nilagay natin yan para mas pumantay yung lasa, hindi maalat, hindi maasim. Pinekos-mekos ko na ay mga mariko para ibabadyan yung ating pork steak at para lumasa. So ayan, maghintay lang tayo ng mga ilang oras dyan. So okay na yan. Yan, okay na pagka-mekos. Ibabadang natin yan ng 1 year. After no 1 year, naligo na rin si Marinyo. Ayan na. Pasaya-sayo pa nga, tara na magluto na ulit. Ayan na, napaka-perfect ng kulay na ating pork steak. Ayan, nakikita nyo naman. Parang pwede nang kainin dahil hindi halata na hilaw pa. Pagpainit na tayo ng mantika dyan sa ating kawali. Ayan, texture ko muna kung mainit na. So saka ko ilalagay yung ating mantika. Saka natin ilalagay yung ating pork steak dyan sa mainit na mantika. Para hindi dumikit sa ating kawali. Ayan, kaya mainit na mantika bago ko inilalagay. So ayan, nakikita nyo, parang magkakaroon siya ng sabaw. Yan, pero dapat ang texture niyan is parang mamantika na siya. Saka mo sila hahanguin pag mamantika na parang ganyan. Pag ganyan yung texture niya is yan na, perfect na yan. Kasi kitang-kita mo mamantika na siya. Ayan, miwa ko nga kasi baka hilaw yung matatabang part. Ayan, okay na yan. Kaya hanguin na natin. Sa mga punto na to, instadataham na ako sa amoy pandang. Kasi super sarap na amoy niya. Nilagay ko na yung second batch na mga 4 na piraso na lang yan. Manipis lang naman yung ating pork steak na natira. Ayan, mabilis na niya maluto. So ayan, minaliktad ko na yun agad kasi ang bilis na magmantika. Inantay ko lang naman maluto yung kabilang side. Ayan, parang okay na. After 1 year, ayan, okay na. Hanguin na natin yan. So, ang susunod naman ay yung sauce niya. So, ay lalagay natin natira nating alimbebang kanina. Ayan, para mas nalong lumasa yung ating sauce. Ayan, nilagyan ko ng sili. Haluin lang natin yan hanggang maging gold yung bebang. So, ayan, yung natira kaninang pork, nilagay ko na rin dyan. Na maliliit lang naman, kaya hindi ko na siya pinrito kanina. So, ayan, nilagay ko na siya sa sauce. Ayan, nakikita niyo naman is kumukulo na siya. So yan, naantay ko pa siya maging parang mas dark red. Yung parang ganyang texture. Ayan, saka ko nilagay sa ating pork steak. Ito na ang ating pork steak. Ayan, ang sarap na amoy niya. Namukmong na ang Marinyo. Grabe ang subo naman yan. Parang na di kumain ng ilang buwan. So yan, pasaya sa upaw dahil sobrang sarap niya. Ayun, simple na may recipe pero ang sarap niyan, grabe. Minsan ako mag-extra rice pero naubos namin yung isang kaldero, no? Ang hirap talaga mag-diet pag ako yung nagluluto, grabe. Hindi siya nakakaumay mga mariko, grabe yung sarap niya. Kaya parang gusto kong ulitin yung itong luto na to. Happy tummy na naman ng Marinyo, ang grabe ang nguya. Ayan, paupayo ko'y papo dyan. Try nyo rin to guys, salamat sa panonood.